Good morning people of the Philippines. Kumusta po mga kababayan? Nakapag-breakfast na po ba kayo? Back to normal na po bang buhay o patuloy pa rin po bang pag-uulan? Dala ng bagyong Enteng. Ingat-ingat po tayo dyan. I hope na all is well mga kababayan ko. Now, nanood po tayo ng Quadcom at napansin po natin na wala na naman si dating Secretary Harry Roque sa Quadcom. Ano na ba, Secretary Roque? Ano nangyayari? Parati ang pa-excuse mo sa hearing sa lower house. Mukhang na-intimidate po yata si Attorney Harry Roque sa mga magagaling at matutuwid na kongresista. Talagang hindi po siya umubra sa lower house. Alam niyo po, nung panahon ni President Digong ay sobra pong napakayabang nitong si Harry Roque. Sobra po kung magsalita. Kaya ngayon, mukhang kinakarma yata tong si Secretary Roque. Hindi niya na po alam ang kanyang ginagawa. Panay po ang kanyang putak. Panay po ang kanyang pagsisisigaw na resign BBM. At people power na. Yan po mga sinisigaw niya. Wala na po yung dating respetado na human rights lawyer. Wala na. Wala na tong si Harry Roque. Sinira niya ang sarili niyang pangalan. Sayang na sayang lang. Mga kababayan, bago pa tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong panunood. Lagi-lagi sa aking mga videos na inilalabas. Kadagiti kailyak nga Ilocano dita, gyamanak kada kay amin, ting kay panagsuporta ti daytoy kabsat yo, Manong Rayban. Sapay kumata, tulungan dak, suportaan dak. Tapno mapadakkel tayo, daytoy nga basit nga channel tayo. Anyway, shout out po sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayo lagi. Shout out po sa ating mga new subscribers and followers. Marami pong salamat. Alright, so yan nga. Nanood tayo, pinagpuyatan na naman natin ang Quadcom hearing sa lower house. At napansin nga natin na lately hindi uma-attend si Secretary Roque. Talagang wala na, medyo may kinatatakutan. At pinasubpi na din yung kanyang mga documents. Dahil in the previous hearing, marami po siya mga pinagsasabi about the surgery of his wife, etc., etc., na si Myla Roque. Even his wife, hindi pa po nakakapag-appear sa hearing. Alam niyo po, tayo po nagtataka, parang may tinatago, ayaw umattend. Ayaw niyang pa-attendin yung kanyang asawa sa hearing sa lower house. Mga kababayan, hindi ko po alam kung may tinatago po sila o wala po silang mga papeles at gawa-gawa lang ni Secretary Roque nung sinabi niyang meron kaming papeles na yan. Meron. Pero hanggang ngayon, hindi po siya makalantad. Lagi po ang kanyang pa-excuse. At ang tingin nga po natin dyan wala po siyang maipakitang mga papeles. Kaya po iniiwasan niya mag-attend sa hearing. So sa fourth Quadcom po, wala na naman si Secretary Harry Roque. Absent na naman. Kaya tayo po ay nag-iisip ng malalim kung bakit wala na naman tong si Harry Roque. Alam niyo po, mahirap po ang gumawa ng kalokohan. Dahil mahirap po yan depensahan. Kahit gaano ka po kagaling na abogado,
Kung ikaw ay nagsasabi ng hindi totoo, ay mahirap po yan. Kahit po sa korte, kahit gaano kakagaling, mahirap ipalusot pag tayo po ay gumagawa ng kasinungalingan. Kaya delikado po talaga tong si Harry Roque. Besides, nilalaglag na po siya ng kanyang mga kasamahan. Si Cassandra Leong, yung mga baterna na yan. Mga resource persons na dating mga kasama ni Secretary Roque sa Pogo. Yan po. Maliwanag po. Sigurado maraming mga kaso na ifa-file against kay Secretary Roque. Kaya sigurado po tayo na alalang-alala po ito sa kanyang karir, sa kanyang buhay, of course, dahil masisira ang buhay niya. Pag siya po ay nakulong dahil nga sa kanyang mga pinaggagawa noong panahon ni Pangulong Digong Duterte. Mga kababayan, maghintay po tayo. Hintayin po natin hanggang lumantad si Secretary Roque. At pakinggan po natin, lalo na po ngayon, andyan na, nahuli na si Alice Goo. Andyan na po ang mga star witnesses. Andyan na si Cassandra Ong or si Cassie Ong. Andyan na si Alice Goo. Andyan na si Sheila Goo. Sunod-sunod na po ang pagpasok ng mga star witnesses. Maraming salamat naman sa taas. At nahuli ang mga taong nagtatago or mga taong tumakbo para po takasan ang kanilang mga responsibilidad sa batas. Alam ko po na ang mga tao na to ay makakapagbigay po ng linaw. Hopefully po, sabihin po nila ang katotohanan and let the world know, especially po sa Filipino community, kung sino nga ba mga taong behind this illegal pogo dyan po sa lahat-lahat na, sa Porac, sa Bamban, at sa mga lugar na sa Pilipinas. Para magkaalaman, malaman po natin kung sino dapat ang managot at managot sa bayan. Yan po. Yan, kaya mga kaibigan at kababayan, popcorn pa more. Bili pa po tayo ng maraming merienda para po ipagpatuloy natin ang ating panunood. Sa hearing na to, lagi ko pong tinututukan. Lately po, sa lower house po, hearing sa lower house ang pinapanood ko. Dahil mas exciting. Dahil sa Senado po, nakaka-high blood. Si Senator Risa Hontiveros lang po ang gumagawa ng kanyang trabaho. Yung iba po mga senador, wala. Panggulo lang po, pambulabog, lalo na po si Senator Robin Padilla. Si Robin Hood, wala po, pakuya-kuyakoy lang po doon at namumulutan. Walang ginagawa masyado. Actually, walang ginagawa. Besides, yung mga senadores doon ay mga kakampi ng dating administrasyon. Marami sa kanila. Kaya walang gana pong manood sa Senado. Kaya I prefer the lower house hearing dahil alam po natin na talagang sila po ay sincero at gusto po nilang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kaya saludo po tayo sa mga kongresista na gumagawa po nito. At alam niyo po itong si Bato de la Rosa, ito po yung may sabi na behind daw po sa hearing na to, Quadcom hearing, ay si Speaker Romualdez, ang pinsan ng Pangulo. Pero you know what? Hindi na mahalaga kung si Speaker Romualdez nga ang behind the Quadcom hearing. Hindi na po yan mahalaga. Ang mahalaga dito, well, gusto nilang makita kung sino ba ang mga taong nagkasala at dapat
managot sa batas. Yan ang mahalaga dyan. Hindi na importante yan, Senator Bato de la Rosa. Kahit sabihin mo pang si Romualdez ang nag-push dyan para mangyari ang hearing na yan. Matagal na pong naghihintay ang taong bayan na malaman ang katotohanan sa mga iba't ibang issues po. Dahil ito po ay nakakonekta sa kriminalidad na nangyayari sa Pilipinas. Ang pogo, ang war on, ito po ay mga problema ng bayan na dapat nating masolve at mabigyan ng hustisya ang mga pamilya, ang mga taong nawala dito sa mundo. Dahil po dyan sa mga kalukuhan ng mga pinuno, dating mga pinuno, na ginawang parang manok ang buhay ng tao. Napakadali po nilang mamaslang. Ang masakit po dyan at ang masaklap, hindi naman pala ang to eradicate ang problema sa pinagbabawal na gamot, kundi para patahimikin, para patumbahin ang kanilang mga kakompetensya sa illegal trade na ito. Yan ang masaklap dyan. O kaya naman, kung ang isang kasamahan nila ay marami ng alam sa illegal trade na ito, ay kanilang pinatatahimik na yan. Nilalagay na yan sa hukay 6 feet below the ground. Ganun po. Kaya mga kababayan, suportahan po natin ang mga hearings sa Kongreso, both sa Senado at sa lower house. Dahil dito, gusto po natin makita, mapanagot ang mga tao na may kaugnayan o mga masterminds sa mga mala-animal na pinaggagawa ng nakaraan. Dapat pong mapanagot ang mga ito. Marami po sa kanila ang nakinabang, milyones, bilyones po. Ang pinag-uusapan dyan, manapakalaking pera. Pero ang kapalit po niyan ay ang pagkasira ng ating bansa. Akalain mo, dami pong mga krimen. Wala po tayong kaalam-alam. Ngayon lang po yan pumutok. Ang dami po palang namamatay dyan. May kidnapping, torture, sexual trafficking, etc., etc., money laundering. Ang dami po mga kriminalidad. At ito po ay mukhang pinalampas ng nakarang administrasyon dahil mukhang parang kasali po sila dun eh. Kaya mga kababayan, tayo nagpapasalamat din sa administrasyong BBM. Although hindi perpekto na gobyerno, but at least ginagawa po nila ang kanilang makakaya para po labanan ang kriminalidad. At ngayon, ang pulis medyo bumabalik po ang tiwala ng taong bayan. Sa pinapakita po ni General Torre ay lumalakas po ang tiwala ng mga Pilipino, mga tunay na Pilipino. Dahil yung po mga Pilipino na DDS, mga Pilipinong mga tao ni Kibuloy ay wala po yun. Sila po yung mga Pilipinong mapanira. Sila po yung mga Pilipinong sumisigaw ng pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Sila po ay mga panggulong Pilipino, walang pagmamahal sa bayan. Yan po ang totoo dyan. Alright mga kababayan ko, marami pong salamat. Balikan natin si Secretary Harry Roque. Mukhang delikado po siya. Hindi na po siya sumisipot. Palagi po ang kanyang mga excuses. O siya na bang susunod na magtatago? Nagtatanong lang po. Mga kababayan, sana isumiti na ni Secretary Roque ang mga dokumentos na the congressman have been asking from him dahil hanggang ngayon wala po. Kahapon hindi niya po sinubmit. Kaya tayo po'y nag-iisip, bakit kaya? Siguro po baka ang haka-haka po natin ay baka wala po siyang mga dokumentos na yun.
Baka nagsisinungaling po siya, nag-iimbento lang po siya. Kaya nasabi niya po yon. Hindi natin po alam yan. At sana mapaharap din po sa hearing ang kanyang asawa. Baka sakaling sa asawa niya po, mahuli po natin ang katotohanan na tinatago ni Secretary Harry Roque. Alright mga kababayan, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa aking mga videos. Marami pong salamat, mabuhay po tayong lahat. Isang magandang umaga.